patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Isang minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan, good morning everyone sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa.
Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 4, 2025. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, balitaan at mga impormasyon, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpupugay ng isang magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa lahat ng ating mga separer. Sa lahat ng ating mga OFW. Partikular na po ang lahat ng ating manggagawa, ganon din dito sa ating bansang Pilipinas. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. Dito sa Mega Manila, Calabarzon area, Mimaropa area, maging sa Kamindanawan man o Kabisayahan. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre sa pangalan din po ng ating nasa Studio 3, Buluwagan ng Balitaan, Kuyang Wayne Espino Lawson, magandang umaga po sa inyong lahat yan. Siyempre, ganun din po sa ating laging nakakasama dito sa ating Studio 1, si Ate Del Rose Aldea Santos at si Ate Rose Marie Paderon. Magandang morning po sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Siyempre, ganoon din po sa lahat po ng ating mga Kasado Media Group. Magandang umaga. Ganoon din kay Ate Edna o Sister Edna Beron. Thank you for watching. Ganoon din po kay Enrico Barsi. Thank you for watching. Good morning po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga taga Viva Kipipi Divine Healing. Diyan po sa area at lugar ng Oriental at Occidental Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga autoridad, sa lahat ng ating mga bantay gabi at bantay kapayapaan sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Siyempre, ganun din po sa ating mga kabaranggayan, sa mga barangay tanod, ng bawat barangay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, ganun din po sa ating mga kapulisan na sabi nga'y walang tigil ang kanilang pagpapatrolya sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. At siyempre sa maikangay sa mahalaga pong bilin ng ating puno ng kapulisan. Yan. Kaya sabi nga po ay sa lahat po ng mga Philippine National Police, maraming salamat po sa inyong butihing paggabay sa lahat ng ating mga mamamayan. Siyempre likewise, ganoon din po sa ating mga kasundaluhan sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. At syempre, sa lahat po ng ating mga may kapangyarihan na nagtutulungan at gumagabay sa lahat ng pagkakataon sa ating mga kababayan. At syempre, binabati rin po natin na magandang morning yung ating mga taga-sangguniang barangay. Sa lahat po ng ating mga barangay kapitan magandang morning po. Ganon din po sa ating mga taga-sangguniang bayan. Yan.
Sangguniang Panlalawigan at Lungsod. Magandang morning po sa inyong lahat. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating mga balitaan at mga informasyon. At syempre sa lahat po ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kalsado, standby report. At ganoon din po sa lahat ng ating mga kasamahan po na nagpapatrolya dyan sa iba't ibang area ng ating komunidad. Magandang morning po sa mga taga-Jores Homeowners Association ng Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. At ganoon din po sa lahat po ng mga taga-Arano Homeowners Association ng Ibarra Compound dyan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Magandang morning po sa inyong lahat. Likewise sa taga-Vergara Homeowners Association dyan sa area naman po at lugar ng Barangay Kupang, Antipolo City. Magandang morning po. Siyempre ganoon din po sa Homeowners Association ng Samahan ng Mahihirap. Diyan po sa lugar naman ng Barangay Barangay San Roque, Antipolo City. And up sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sama-sama po tayong manood at makinig ng mahalagang mga balita dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Round 1. Lady, go! Samantala, 2026 budget plan ng DPWH para sa 2 linggong pagsusuri. Nagkasundo sina Budget Secretary Amina Pagandaman at Bagong Hirang Public Works Secretary Benz Dizon na tapusin ang pagsusuri sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways sa loob ng 2 linggo. Nagpulong sina Pagandaman at Dizon kasunod ng unprecedented na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling pag-aralan ang DPWH budget sa 2026 National Expenditure Program sa gitna ng mga alalahanin na umano'y hindi pagkakapari-pariho at dobleng pagpasok ng mga proyekto. Samantala sa isang press conference pagkatapos ng pulong sa DBM Central Office sa San Miguel, Maynila, malugod na tinanggap ni Dizon na ang pinakabagong utos ni Pangulong Marcos dahil sa hindi pamilyar siya sa pagproseso ng alokasyon ng budget para sa libu-libong proyekto sa ilalim ng DPWH. Ayon pa rin kay Dizon, ang plano ng DPWH para sa 2026 ay binubuo naman ng 700 pahina. Tingin ko lang kailangan na meron itong deadline kasi limitado ang ating oras. Importanteng mapasa natin itong budget na ito, hindi lang ito budget ng DPWH kundi lang ito budget ng DPWH, budget ng buong gobyerno, sabi niya. Nag-usap kami ni Secretary Mena, pareho kaming nagkasundo ng 2 linggong timeline. 2 linggong maximum, pwedeng mas maiksi, kailangan lang siyempre pagtrabahuhan natin itong maigi. Sinabi pa rin ni Dizon na sisimulan na ng DBM at DPWH ang pagsusuri sa mga proyekto na na-plug ng Kongreso e nirekomenda ng mga pinuno ng kapulungan ng mga kinatawan noong Miyerkules ang magbabalik na 2026 NEP na DBM at pansamantalang itigil ang mga deliberasyon sa budget hanggang sa may ayos ang mga naiulat na maling entry. Nagpahayag ng kumpiyansa si Pagandaman na ang pagsusuri ng sa panukalang budget ng DBM para sa 2026
ay gagawin bago ang 2 linggong deadline at idinagdag na ang mga posibleng pagbabago ay susumiti naman sa Kongreso. Ipapadala natin sa kanila yung bagong listahan, yung mga chances na mangyayari doon sa tingin po namin mas madali yan sa proseso. At procedure kaysa sa magbalikan tayong ganyan. Kasi never pa po siyang mangyari, sabi niya. Sabi pa rin ni Pagandaman na maaaring bumaba ang panukalang budget ng DPWH, depende na rin sa resulta ng pagsusuri. Bagamat handa na ang DBM para sa enacted budget, ang ahensya at ang buong executive branch ay very much handing na makikipagtulungan naman sa Kongreso upang matugunan ang mga issue hinggil naman sa plano sa paggastos ng DPWH para sa 2026. Ayon pa rin kay Pagandaman. Dito naman sa DBM Ready, I think ginawa na nila ang guidelines assuming na magkakaroon tayo ng reenacted budget, pero siyempre di pa nga sinabi natin na yung reenacted budget mag-focus ng downturn ng ating ekonomiya. Especially now na makikita yung malaking kontribusyon ng budget sa ekonomiya. Sabi niya, ayaw naman nating mawala yun with what's happening with the world. Ayaw naman nating masira ang trajectory natin, mabilis ang andar ng ekonomiya natin. Gusto po nating bumilis lalo na itong last 3 years ng administrasyon at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Labing-4 na minuto makaraan ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Hinimok ng DIA ang industriya ng tuna na magkaisa yakapin ang pananatili. Samantala nangako ang Department of Agriculture ng mas malakas na suporta para naman sa mga mangingisda at nananawagan sa industriya ng tuna na magkaisang tumingin ng lampas sa kita at yakapin ang papel nito bilang mga tagapagngasiwa ng dagat. Sa pagsasalita sa 25th National Tuna Congress sa General Santos City noong Miyerkules, sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na ang pandaigdigang tagumpay ng sektor ay dapat tumugma sa isang mas malalim na pangako sa pagpapanatili at exclusive growth. Ang tunay na pagunlad ay binahaging pagunlad na nangyari lamang ito kapag ang lahat ng mga manlalaro sa kadena ng halaga, mga mangingisda, exporters at regulators ay gumagalaw bilang isa. Sabi niya na napansin na ang mga mangingisda hindi lamang mga manggagawa kundi mga frontliner defenders ng hinaharap ng dagat ng bansa. Itinulak din ni Tio Laurel ang pamamahala ng mga stock ng tuna na nakabatay sa agham, mas malakas na pagpapatupad at mas mahusay na traceability na nagsasabing mahalaga ang mga ito sa pagtiyak ng pangmatagalang kalusugan ng mga mapagkukunan ng dagat.
Ang DA ay naninindigan sa iyo upang pakainin ang mundo upang parangalan ang aming mga mangingisda at upang ipagtanggol naman ang aming mga dagat, dagdag niya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 20.56% ang produksyon ng tuna sa 494,047.2 metric tons noong 2024. Mula naman sa 409,797.17 metric tons noong taong 2023. Ang pag-export ay umakyat din sa 31% mula naman sa $391.81 million noong 2023 hanggang $514.47 million noong taon naman ng taong 2024. Sa kabila ng mga natamo na ito, nagbabala si Tio Laurel tungkol sa magulong hamon sa hinaharap kabilang ang pagbabago ng klima, mga mandato sa pagpapanatili ng mundo, mga alalahanin at paggawa at illegal, hindi na iniulat at hindi regulado na pangingisda. Sa loob ng 25 taon, ang kongreso na ito ay naging tibok ng puso ng pakikipagtulungan sa sektor ng tuna. Ngunit habang tinitingnan natin ang hinaharap, malinaw ang misyon, kumikilos tayo ng sama-sama o nanganganib na maghiwalay, sabi niya. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Ganap na alas 8:21 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala mga kababayan, COMELEC maglala ng isa pang upuan para sa parteles. Round 1. Ready, go! Maglala ng komisyon ng eleksyon ng isa pang parteles set sa House of Representatives na magpapataas ng bilang ng mga upuan sa 64 na 20 Congress. Sa isang panayam nitong Miyerkules, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na inaprubahan na ng Commission and Bank ang kanyang rekomendasyon
na magdagdag ng isa pang upuan sa 63 na inilaan sa May 2025 polls. Inaproba nito ng COMELEC and Bank pero kami ang HOR ay dapat kumonsulta. Sinabi ng HOR na ito ay ganap na discretion ng COMELEC na tukoy ng NBank na sa halip na 63 upuan dapat ay 64 na upuan. Nakasaad sa 1987 Constitution na 20% ng compensation ng Kamara ay dapat na party-list members. Kasabay nito sinabi ni Garcia na hiniling na nila na sa Law Department at sa Supervisory Committee na gumawa ng rekomendasyon kung aling grupo ang dapat e-proklama para sa 64th party-list set. Hiniling namin na ang kanilang opinyon kung aling grupo ang dapat na makinabang sa ika-64 na upuan at iproklama bilang tulad, dagdag niya. Sinabi pa rin ni Garcia na ang hiniling nila na Law Department at Supervisory Committee na suriin ang mga senaryo at maglahad ng rekomendasyon sa pagkansila ng pagpaparehistro ng Duterte Youth sakaling maging final at executory ang desisyon. Ito ang inendorso namin sa Law Department at Supervisory Committee para bigyan nila kami ng guidelines kung ano ang dapat gawin ng COMELEC and Bank. Pagkatapos na yon, pag-uusapan natin kung sino ang tamang magproklama, dagdag pa niya. Noong nakaraang linggo, pinagtibay ng 7 taong panel ng COMELEC na bumuto ng 5-1-1 ang naunang desisyon ng ikalawang division nito. Nakinansila ang pagpaparehistro ng Duterte Youth Party List. Hinimok ng ilang grupo kabilang ang Gabriela Youth Anak Bayan at Kabataan Tayo ang Pag-asa. Ang full body na idiniskwalipika ang grupo sa 2025 midterm elections at party-list system na nagsasabing misrepresentation ang sektor ng kabataan. Alas 8:25 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News TV. At syempre ng buong pwersa ng Kasado Media Group at sa ating mga masisipag ng mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. At syempre ito po ay sa pagpupunyagi po ng ating masipag na publisher ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At sa lahat po ng ating mga syempre mga Kasado Patroller. Yan. At tuloy-tuloy lamang po ang kanilang ikangay paghahatid ng mahalagang balita. At syempre, binabati po natin ang lahat po ng ating mga partner ho. Lahat ng ating mga partner ng mga Homeowners Association. At syempre, ganoon din po ang lahat ng ating mga partner ng iba't ibang samahan dito sa ating bansa. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga. O, yung ating mga yung ating mga kasamahan ho sa Rizal Provincial Press Corps. Syempre, yan. At yan nga po ay sa pangunguna ng ating butihing presidente, si Kuyang Sergeant Major Donato Bellones. Yan. Magandang umaga, Kuyang Donato. Mapagpalang umaga po, press, at sumaiyo ang kay gandang umaga. Likewise, binabati rin po natin ang ating Pangulo ng 2ID Press Corps. At syempre, yan po ay sa pangunguna po ng ating Pangulo rin, ho? Si Ate Pau Mohara
de la Cruz Muhar. Yan. Magandang morning, Ate Pau. At sa lahat po ng mga kasapi ng 2ID Frescore. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Ganap na alas 8:27 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, malakas na militar kailangan upang i-back up ang diplomasya pinuno ng depensa. Round 1. Ready, go! Samantala, binigyan din ni Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Miyerkules ang pangangailangan na magkaroon ng malakas na militar na nagsasabing walang silbi ang diplomasya kung wala ito. Walang parity dealings sa isang bansa, lalo na kung may kontrobersya, kung wala kang malakas na armadong pwersa na sumusuporta sa diplomasya. Sabi pa rin ni Teodoro sa ginanap na Victory Day commemoration sa US Ambassadors Residence sa Camp John High, Baguio City. Sinabi niya na ang mga paghahanda ng bansa upang mapigilan ang anumang anyo ng labanan, maging militar, hindi militar, laban sa mga elemento o kompetisyon sa ekonomiya, ay dapat na suriin. Yan ang mga bagay na dapat nating pag-aralan ngayon sa aking sariling tungkulin. Kasama si General Romeo Browner Jr., natagpuan namin ang ilang mga puwang na kailangan naming baguhin upang mabuo ang aming gulugod o gulugod ng anumang bansa na karapat-dapat sa natawaging isang bansa, sabi niya. Umaasa si Teodoro na mapalakas ng Pilipinas ang katatagan at kakayahan nito upang maipakita na maaari itong maging katuwang sa pangangalaga na umiiral na international order. Ang araw ng tagumpay ay ipinagdiriwang bilang pagunita sa pagtatapos ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong ikalawang digmaan. Pandaigdig, pinarangalan nito ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na magkatabi ang pagkikipaglaban para palayain ang Pilipinas. Binigyan din ng okasyon ang 8 dekada ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Amerikano. Alas 8:31 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Palasyo nangako ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Round 1. Ready, go! Gagawin pa rin ng Administrasyong Marcos ang lahat ng makakaya nito upang mabigyan ng mas komportabling buhay ang mga Pilipino. Tiyak ng Malacanang sa publiko nitong Miyerkules na ipinangako ni Palace Press Officer Claire Castro ang resulta ng survey ng Social Weather Station na isinagawa mula Hunyo 25 hanggang 29, kung saan 35% ng mga Pilipino ang naniniwalang bumuti ang kanilang buhay. Kumpara noong isang taon na ang nakalipas, ang bilang ng mga Pilipino na bumuti
ang kalidad ng buhay ay tinatawag ding Janers ay tumaas ng 1% mula sa 34% na naitala noong Abril taong ito ng 2025. Ayon pa rin sa resulta ng butuhan ng SWS, ito ay tiyak na magandang balita, malugod na tinatanggap ng administrasyon ang resulta ng survey. Sabi pa rin ni Castro sa isang pahayag, at makatitiyak ang mga Pilipino na patuloy na magsisikap ang kanilang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga higit na nangangailangan. Humigit kumulang 42% ang nagsabing ang kanilang buhay ay manatiling pareho na nakalipas na 12 buwan, habang ang natitirang 23% naman ay inuri bilang losers habang lumala ang kanilang buhay. Ang mga resulta ng survey ay nagbunga naman ng net gainers score na very high, plus 12, mas mataas kaysa sa higit, plus 5, na nakatag noong Abril 23 hanggang 25 at ang Fear 1 na nakarehistro noong Abril 11 hanggang 15. Ang net rating ay din ang pinakamataas mula noong Disyembre 2024 na very high, plus 13 ayon sa SWS. Ang 7 puntos na pagtaas sa nationwide net gainers score mula Abril 23 hanggang 28 hanggang Onyo 25 hanggang 29 ay dahil sa pagtaas lahat ng lugar maliban sa balance sa Luzon. Iniulat ng SWS na ang pinakamataas na marka ng net gainers sa Visayas plus 22, sinundan ng Mindanao plus 16, mula sa Fair 3 Metro Manila very high plus 10 mula sa Fair 1 at Balance Luzon high plus 6 from very high plus 12. Tinatayang 1,200 na individual na may edad 18 pataas ang na-interview, 300 respondent bawat isa sa Metro Manila. Balance Luzon sa labas ng Metro Manila, Visayas at Mindanao, ginamit ng SWS ang sampling error margin na plus 3% para sa national percentage at plus 6% bawat isa para sa Metro Manila, Balance sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 8:36 ng umaga. Alright, magandang umaga kay Brother Maldrin Manato ng Baco Oriental, Mindoro. Mapagpalang umaga, Brother Maldrin. Thank you for watching and family Manato. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Isalang-alang ang paglalakbay sa Indonesia. May ingat, sinabi ng mga Pilipino sa gitna ng mga protesta. Round 1. Ready, go! Walang travel advisory sa Indonesia, ngunit hinihikayat ang mga Pinoy na magbabalak bumisita sa bansa na isalang-alang ng mabuti ang kanilang paglalakbay habang nagpapatuloy naman ang protesta sa bansa. Sinabi ng Department of Foreign Affairs nitong Miyerkules ang malawakang demonstrasyon ay yumanig sa Jakarta at iba pang mga rehiyon sa mga nakaraang araw, na nagmula sa galit ng publiko sa eminungkahing buwanang allowance para sa mga miyembro
ng parlamento. Lalo pang tumindi ang tensyon matapos ang isang viral video na nagpakita ng isang taktikal na sasakyan ng pulisya na tumatakbo at pumatay sa isang driver ng motorsiklo sa isang rally sa Jakarta. Mayroong ilang mga lugar na kalmado sa negosyo tulad ng dati, ngunit patuloy naming sinusubaybayan ang mga pag-unlad. Kaya kung may mga kababayan tayo na magbabalak magbiyahe ay isipin po muna ng mabuti ayon kay Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona sa isang briefing sa Bagong Pilipinas ngayon. Mayroong humigit kumulang na 6,000 Pilipino sa Indonesia, halos 1,800 naman sa kanila ay nakabase sa Jakarta. Karamihan sa kanila ay mga guro, tagapamahala, accountant at inhenyero. Sa ngayon, wala pang naiulat na Pilipino na apektado ng kaguluhan o humingi ng tulong sa embahada ayon pa rin kay Escalona. Samantala, iniulat ni Escalona ang naunang advisory ng Philippine Embassy sa Jakarta na nagpapaalala sa mga Pilipino sa bansa na iwasan ang mga lugar ng protesta at mananatiling alerto. Alas 8:39 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre mga kababayan, bigyan po natin ng mahalagang daan ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 na naririyan po sa area at lugar ng Calabarzon area, diyan sa lalawigan ng Cavite. Si Kasado Patrol 25 Double L. Alright, Double L, standby. Report. Ganap na 40 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Kasado Patrol Report. Ito po mga kababayan ay may kinalaman sa 2 pang general ng PNP ang nilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit. Ang buong detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto, Kasado Patrol 25. Alright, sige. Good morning. Ipotok mo na. Yan. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold, at good morning sa ating mga taga-subaybay. At Kuya Arnold, tama ka nga, yung 2 pang general ng Philippine National Police ang inilipat sa Philippine Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP. Sa isang resolution ng National Police Commission, ang mga pikdadong opisyal ay sina Regional Director General Romeo Macapas at Highway Patrol Group Acting Director Brigadier General William Sigon. Kuya Arnold, si William Sigon ito, lubos ko itong kakilala dahil pupil ito ng aking nakakatandang kapatid na sa probinsya, si Manay Ima. Si General William Sagon at nag-iisang general ng Philippine National Police na taga sa amin sa probinsya sa Samar, sa Las Navas, Northern Samar. Oo. Bagamat ito ay Arnold, at ito ay hindi malaman
kung anong malinaw bakit siya tinanggal si Brigadier General Sigon sa Highway Patrol Group. Habang si General Macapas naman ay kasalukuyan ay nasa preventive suspension matapos maakusahan ng pagtatangkang hadlangan ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Matatanda natin, Kuya Arnold, si dating PNP Chief General Nicolas Torre III ay nailipat din sa Personal Holding and Accounting Unit ng PNP matapos masibak ito sa kanyang pwesto. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, si General Torre ay nakalib ng isang buwan mula pa noong Agosto 27 hanggang sa kanyang pagbabalik sa PNP sa September 29 taong kasalukuyan. Mula dito sa Calabarzon 4, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landuluto, nagulat para sa KBS RMM News, Diaryo na, TV pa. Maraming salamat, back to you, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula pa rin kay Double L, Kuya Landuluto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, alas 8:43 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. At yan nga, Kuya Lando, talagang season sa panahong ito ngayon, this year, talagang kung alin yung mga nasa makatotohanan ang layunin. Marami nga sa ating mga kababayan na nagsisilbi o naglilingkod ang nawawala sa panunungkulan o pwesto. Dahil sabi nga natupad na yung sinasabi sa banal na kasulatan. Sinasabing ikangay ngipin sa ngipin ay magaganap sa bawat tao. Kaya talagang kung sino po yung matuwid na may mga malinis ang layunin at mga hangarin na nauukol sa kanyang pamumuno ay siyang laging napapag-isipan ng hindi tama. Kaya talagang yung pong mga bad spirit yung po talagang masamang elemento ay talagang laging mahilig mapanukso sa mga taong matutuwid ang kaisipan at kalooban. Talagang sabi nga po ay halos ang nakakalungkot nito kapag ipinapatupad ang naaayon para sa pagsusunod-sunod o pagsasama-sama alisunod sa pagkakaisa ay naliligalig ng mga mali o maling akala o mga pagdududa at pag-aalinlangan. Kaya sana naman po ang lahat po ng ating mga kapatid at mga kababayan, nasali po kayo ay magpasaway o voluntaryong makatulong doon po sa mga layunin na alam naman po at alam ninyong ito ay higit na kailangan ng ating sarili. Kailangan lamang po talaga ay kooperasyon at pakikipagtulungan para maiwasan ang anumang bagay na maaaring makapagbigay ng problema sa kanino man. Sapagkat sabi nga po sa panahong ito ay pagalingan lamang po talaga ng katuwiran. Nasabi nga po karamihan, hindi naman po natin nilalahat. Karamihan po sa baluktot ay talagang naitutuwid pa rin. Opo. At kaugnay nga po nun, yung talagang sabing ay katuwiran ay maaari pa rin baluktutin. Kaya sana naman po, lagi po kayong tumingala at mag-isip ng kababaang loob sa inyong kapwa sapagkat sa isang parte po, wala naman pong tao na ang tanging hangad
ay makapaminsala ng kanyang kapwa. Nagkakataon lamang po marahil. Kung kaya nangyayari ang anumang sikdo at mga sigwa na maaaring maging alita ng kahit na sino paman. Kung ikaw ay ganap na Kristiyano at ganap na ikaw ay Pilipino, kinakailangan lamang talaga tulungan mo ang sarili mo at ang iyong kapwa. Alinsunod doon po sa iisang hangarin. Ang karamihan po dito ay hindi lamang nagkakaunawaan dahil may mga tema o mga salita na minsan ay mahirap unawain at maunawaan. Ang kailangan po ay ang pagkonsulta sa isa't isa, pagtatanungan at pagkakasundo alinsunod na ikaw ay isang kapwa. Higit sa lahat, ang pagyapak sa kamalian at pagyakap sa katotohanan ay bahagi ng isang napakagandang pundasyon kung ang bawat Pilipino, ang bawat sambayanan ay nagkakaisa at nagkakatulungan. Anyway, ganap na 48 minuto makaraan ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At siyempre, ipag-pray po natin na masave ang Pinay workers and Pakistan sa government. Yung ating mga Pinay na nasangkot po at ika nga po ay nagkaroon ng malaki rin mong problema sa bansang Pakistan. Itong ating mga kawawang mga Pinay na biktima po ng hindi magandang pangyayari. Pray and save Pinay workers and Pakistan government na ang mga biktima ay palayain, deportasyon, sana ay ibasura sa mga kasabwat po nito. Kung kaya Kuya Lando Luto, isa ka sa nagdarasal at nananalangin upang ang katarungan at pagkakataon dito sa mga Pinay workers dyan sa Pakistan ay masave ng maayos dyan sa gobyerno ng Pakistan upang sila ay palayain ng normal at pauwiin po dito sa ating bansa. Sana naman po yung mga kasabwat sa deportasyon na maaaring gawin sa mga Pinay na biktima po dyan sa Pakistan ay maisabasura na at maisabasura ang deportasyon. Anyway, 10 minuto bago mag-9 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating mahalagang mga balitaan. 3 individual na sinisingil para sa Get Rich Quick scheme sa Antique. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, inaresto ng National Bureau of Investigation Antique District Office ang 3 individual kabilang ng isang guro na nagpapatakbo ng isang Get Rich scheme firm na nang aagaw sa mga estudyante ayon sa ahensya nitong Miyerkules. Kinilala ng NBI ang mga suspect na sina Jose Ramil Chavez, Jose Deorec Chavez at Analisa Javier, mga opisyal ng Growth Synergy Development, isang investment company na nag-ooperate sa San Jose, Antique. Dinala sila sa Provincial Prosecutor's Office noong September 1 dahil sa paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, kaugnay na ang Presidential Decree 1869, Republic Act No. 10175.
at Republic Act number 8799. Ayon sa NBI, hinikayat ng tatlo ang publiko, karamihan ay mga estudyante at barangay na sumali sa kanilang financial investment scheme na nangako ng mataas na kita sa maikling panahon. Sinamantala umano ng manager na si Jose Ramil, isang guro sa isang lokal na kolehiyo, ang kanyang posisyon upang hikayatin ang kanyang mga estudyante na mamuhunan. Nag-operate siya mula sa kanyang tanggapan sa San Jose Antique sa tulong ni Jose Diorek at Javier. Pinayagan ng GSD ang mga nagrireklamo na makaranas ng ilang paunang pagbabayad na nakakuha ng maling pakiramdam na naging o pagiging mapagkakatiwalaan ng negosyo. Gayunpaman, matapos ibuhos ng mga biktima ang higit pa sa kanilang pera sa scheme, biglang bumagsak ang negosyo at hindi na nila ma-access ang kanilang mga account. Napag-alaman din na ang GSD ay walang pangalawang lisensya mula sa Security and Exchange Commission na kinakailangan upang humingi ng pamumuhunan mula sa publiko. Nitong Agosto 30, humigit kumulang 50 galit na namumuhunan ang nagtungo sa NBI Ando upang maghain naman ng kanilang mga reklamo. Umabot sa 75 reklamo ang naitala ng NBI. Anim na minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. 262 na aresto sa 24-hour anti-crime operation sa Metro Manila. Round 1. Ready, go! Sinabi ng National Capital Region Office NCRPO nitong Miyerkules na 262 individual ang naaresto sa loob ng 24 na oras anti-operation sa buong Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ni NCRPO Chief Major General Anthony Abiren na ang operasyon ay naganap mula alas 6 ng umaga noong Martes hanggang alas 5:59 ng umaga noong Miyerkules. Sa kabuong bilang ng mga naaresto, 46 ay para sa illegal na droga, 72 naman para sa illegal na sugal, 9 para sa maluwag na baril, at 62 naman para sa iba pang mga paglabag ayon sa NCRPO. Kasama rin sa kabuuang bilang ang pag-aresto sa 73 na individual na nasa lista ng mga wanted persons. Ang Manila Police District ang nakapagtala naman ng pinakamataas na bilang ng mga naaresto na may 65 sinundan ng Northern Police District, na may 52 sa Quezon City Police District, na may 51 Southern Police District, na may 48 o 48 at Eastern Police District na may 46. Sinabi pa rin ni Abiren na ang mga tagumpay na ito ay hindi lamang mga estatistika kundi patunay na walang humpay na pagsisikap ng NCRPO na panatilihing ligtas ang Metro Manila. Ang bawat operasyon na isinagawa ng NCRPO ay malinaw na mensahe sa walang puwang. Ang kalamidad nito sa Metro Manila, sabi niya. Ayon pa rin kay Abiren, ang operasyon ay tugon na rin sa kautusan ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na gawing mas ligtas ang mga komunidad para na rin sa publiko. Tatlong minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan,
binalikan ang tangkang smuggling ng 476 milyong pisong shabu sa mga kahon ng balikbayan. Boxes. Round 1. Ready, go! Binago ng Bureau of Customs nitong Merkoles ang tangkang magpuslit ng may 70 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 500 milyong piso na nakatago sa 3 balikbayan boxes sa isang budiga sa Tondo, Maynila. Sinabi pa rin ni Customs Chief Ariel Nepomuceno na isang pahayag na natuklasan ng illegal na droga sa X-ray scanning. Sinabi niya na natuklasan ng mga tagasuri ng BOC ang mga kahinahinalang imahe sa 2 container band na idineklara bilang mga gamit sa bahay at personal na gamit na pagkatapos ay nagtag para sa pag-verify. Nagsagawa rin ng physical examination sa shipment ng mga autoridad na suportado ng K9 units kung saan nakumpirma ang pagkakaroon ng illegal na droga na nagkakahalaga naman ng 476 milyong piso. Ang kargamento ay nagmula sa Long Beach, California, USA at ipinadala sa isang residential address sa Bacoor City, Cavite. Ang mga nasamsam na kahon ay naglalaman ng 24 na kilo na nakatago sa loob ng isang maliit na kahon at isang backpack, 27 kilo sa isa pang kahon at isang branded backpack na may halong mga dilatang kalakal na 19 na kilo sa ikatlong kahon at sa ibang mga personal na gamit. Sinabi pa rin ni Pomoseno na ang interruption ay nagtatampok na pinalakas na intelligence at enforcement efforts ng BOC at nagbabala na ang mga balikbayan box na sumisimbolo sa sakripisyo ng mga overseas Pilipino ay hindi dapat gamitin para sa illegal na aktibidad. Aniya, patuloy na haharangin ng BOC sa maigpit na pagkikipag-ugnayan ng PDEA ang mga pagtatangka ng mga sindikato ng droga na gamitin ang mga pantalan ng bansa para sa smuggling. Ang matagumpay na interception na ito ay sumasalamin naman sa pangako ng BOC na protektahan ang sambayanang Pilipino mula pa rin sa illegal na droga alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang pagpapatupad at itaguyod ang integridad sa lahat ng operasyon sa hangganan. Patuloy naming paigtingin ang koordinasyon sa mga kasusyo na ahensya upang maiwasan ang pagpasok ng mga illegal na sangkap sa bansa at tiyakin ang mga lumalabag na ay nahaharap sa buong pwersa ng batas. Dagdag niya, inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 of Republic Act No. 10863, ang Customs Modernization and Tariff Act. Ang operasyon ay sinagawa ng Intelligence Group and Enforcement Group, Customs Intelligence and Investigation Service, Port of Manila at ng Customs Anti-Illegal Drugs Task Force sa ilalim ng Enforcement and Security Service sa pagkikipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency. Alas 9:01 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating mga balitaan. Walang Pinoy nasawi sa nakamamatay na lindol sa Afghanistan ayon sa DFA. Round 1. Ready, go!
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs nitong Miyerkules na walang naiulat na Pilipino ang namatay o nasugatan sa malakas na magnitude 6 lindol sa natumama sa silangang Afghanistan noong August 31. Sinabi ng DFA na mayroong hindi bababa sa 7 Pilipino nationals at Afghanistan na pawang nakabase sa paligid ng Kabul. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi o nasugatan sa mga Pilipino, walang mga Filipino nationals na kilala sa mga evacuation center at walang evacuation order na inilabas, sabi ng ahensya. Ang mga lalawigan ng Kunar, Nangarhar at Laghman ay sa Afghanistan ay tila ang pinakamalubang naapektuhan, idinagdag ng ahensya. Ang Embahada ng Pilipinas sa Islamabad na may jurisdiction sa Afghanistan ay nananatiling nakikipag-ugnayan sa mga mamayan ng Kabul at sinusuri ang kalagayan ng iba. Ang malakas na pagyanig na may sentro ng lindol, mga 27 kilometra sa ilagang silangan ng Alabad ay nag-iwan ng higit na 800 patay at hindi bababa sa 200 sugatan, ngunit sinabi ng United Nations na ang kabuuang epekto ay maaaring nasa daang-daang libo. Sa kasalukuyan, komplikado ang pag-akses sa mga apektadong lalawigan dahil sa mga pagbara sa kalsada na dulot ng pagguho ng lupa at mahirap na lupain na nakakaapekto sa bilis ng humanitarian assistance. Patuloy na susubaybayan ng Embahada ng Pilipinas sa Islamabad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga autoridad ng Afghanistan at maglalabas ng follow-up advisory kung kinakailangan ng mga pangyayari, sabi ng DFA. 4 na minuto makaraan ng 9 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. PPA nagmata sa pagwawakas ng kontrata sa Sambu Port dahil sa pagkaantala ng proyekto. Round 1. Ready, go! Maingat na sinusubaybayan ng Philippine Ports Authority ang pagwawakas ng kontrata para sa Zamboanga Port Project sa gitna ng pagkakaantala sa construction sa operational concerns. Sa isang payag noong Miyerkules, sinabi ng PPA na ang proyekto ng Zamboanga Port ay hindi maiiwasang maantala dahil sa COVID-19, pandemya at pagtaas ng presyo ng mga materyales sa construction at kakulangan sa lakas tao. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang kontratista ay nagpatuloy sa pagpapatupad kahit na ang isang napakabagal na bilis, sabi nito. Sa panahon ng PPA ay naglabas ng formal na abiso at mga liham na babala sa kontratista upang mapabilis ang trabaho sa pantalan, habang isinasalang-alang ang mga paghihirap na nakatagpo sa proyekto sa pamagitan ng pagbibigay ng mga extension ng oras. Sa kasalukuyan, maingat na sinusuri ng PPA management ang pasilidad ng pagwawakas ng kontrata na binabanggit ang mga alalanin sa pagpapatakbo at ang pangangailangan na baguhin hindi lamang ang disenyo ng proyekto, ngunit higit sa lahat ang pangkalahatang master plan ng port o panggawin itong mas may kaugnayan sa mga pangangailangan ng mga gumagamit ng port at sa pangangkalahatang publiko, sabi nito. Binigyang bahagi ng patakaran ng PPA ang kontratista ay nakakolekta lamang ng 18% ng kabuuang presyo ng kontrata matapos magulat ng 56% sa physical na tagumpay para sa proyekto ng pantalan. Sinabi pa rin ng PPA na hindi ito magbabayad ng anumang paunang pagbabayad
o pagbabayad na pampapakilos at hindi pa naglalabas ng anumang paunang pagbabayad sa kontratista. Tiniyak pa rin ito na kung ang pagwawakas ng kontrata ay nakumpleto sapat na pundo, ang mananatiling magagamit upang makumpleto ang proyekto ayon sa plano, sabi nito. Ang PPA ay mananatiling matatag sa misyon nito na gawing makabago at panlarin ang mga daungan ng Pilipinas para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Natiniyak na ang mga kapasidad ng pantalan ay magsisilbi sa mga pangangailangan ng kalakalan, komersyo at mga lokal na komunidad sa kanilang sinusuportahan. Sa kanyang privilege speech nitong Martes, tinawag ni Senador Rapi Tulfo ang PPA kaugnay na sa hindi sa pagtatapos sa passenger terminal ng Zamboanga Port na may kontrata na 485 milyong piso ang proyekto ay iginawad sa Mac Builders at dapat na matapos noong taong 2023. Alas 9:08 ng umaga. Samantala, Bukor Tots Zero Human Rights Violations Records. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ng Bureau of Corrections noong Miyerkules na wala silang record ng mga paglabag sa karapatang pantao na binabanggit ng ulat ng Human Rights Situation on Person Deprived of Liberty 2023. Sa harap ng Committee on Justice and House of Representatives, sinabi ni Bukor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na walang kaso ng torture at iba pang malupit, hindi makatao at nakakahamak na treatment or punishment. Ang ahensya sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ito ang pinakatunay na pamamagitan ng Commission on Human Rights, Resolution Number 4 2024-013. Ang may pitsang Nobyembre 2024 na nilagdaan ni na CHR Chairperson Richard Palpalatok at Commissioners Bida Epres at Faida Dumarpa at Justice Monica Sinorosa. Binati ni Batangas 2nd District Representative Gerbel Wistro, chairman ng panel si Katapang, sa trabahong ginagawa niya sa Bukor. Pinuri rin ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Ropos Rodriguez si Katapang sa mga reformang isinagawa niya sa loob ng Bureau. Batay na rin sa datos ng CHR sa 47 na kaso ng paglabag sa karapatang pantao na inimbestigahan sa buong bansa, 66% o 31 kaso umano ang ginawa ng mga opisyal ng Philippine National Police, 7 o 14.9% ang naiulat na ginawa naman ng mga tauhan mula sa Bureau of Jail Management and Penology. At 5 o 10.6% naman ang naiulat na mula naman sa Provincial Jail. Samantala, ang mga opisyal na o tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation at Regional Rehabilitation Centers for Youth and Responsible umano sa 8.5% na mga kaso ng torture, sedpiti at iba pang uri ng pagmamalupit sa mga taong nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Alas 9:11 ng umaga. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon dito sa ating himpilan ng responsabling mamamayag. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Samantala, reason naghahangad na bawasan ang age agreements para sa Pangulo
Vice President at mga senador, inihain na. Round 1. Ready, go! Isang panukala na naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution upang buksan ang pintuan ng Malacanang at Senado sa mga nakababatang leader ang inihain nitong Miyerkules sa Kamara de Representantes ng isang block ng mga mambabatas na may pag-iisip ng reforma. Ipinakilala ni na Deputy Speaker Paulo Ortega V. at J. Kunghan ang resolusyon ng dalawang kapulungan na nananawagan ng Constitutional Convention na magpapababa ng minimum age requirements para sa Pangulo at Vice Presidente mula 40 hanggang 35 at mga senador mula 35 hanggang 30. Deputy Majority Leader Ernest Dionisio Jr. ng Maynila, Shia Alunto, Adyong ng Lanao del Sur, Rods Gutierrez ng One Rider Party List at Eduardo Rama at House Committee on Public Information Chairman Lordan Suan ng Cagayan de Oro City na kilala bilang Young Guns ng Kamara. 38 taon mula nang natipikahan ang saligang batas, ang Pilipinas ay sumailalim sa malaking pagbabago sa demograpiko at lipunan na may higit na 52% ng populasyon. Nawala pang 30 taong gulang na sumasalamin sa isang masigla, dinamiko at lalong edukado na sektor ng kabataan. Sinabi ng mga may akda sa kanilang resolution, binigyan din nila na napatunayan ng kabataang Pilipino ang kanilang sarili na globally competitive, socially aware, ang capable of national leadership na itinuturo ang kanilang lumalaking impluensya sa serbisyo publiko, inobasyon, lipunan sibil at lokal na pamamahala. Sinabi ng mga mayakda na sa ilalim ng kasulukuyang mga patakaran, ang mga Pilipino ay kailangang maghintay hanggang sa edad na 40 bago sila maghangad na mamuno sa bansa bilang Pangulo o Vice Presidente. Isang hadlang na epektibo ang pagpapatabi sa mga nakababatang leader sa kabila ng kanilang kahandaan na maglingkod. Sa pamagitan naman ng pag-alay ng Pilipinas sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, kung saan ang konstitusyonal na edad para sa pagkapangulo ay 35, sinabi ng mga mambabatas na ang reforma ay nagpapalakas sa representasyon ng kabataan, nagtataguyod ng intergenerational na leadership at kumakatawan sa diwa ng exclusivity, renewal at empowerment ng susunod na henerasyon ng mga leader. Panahon na para marinig ang tinig ng bagong henerasyon. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa edad kundi tungkol na rin sa pagpangitain, malasakit at kagustuhan ng magsilbi. Sa pagbubukas ng pinakamataas na tanggapan sa mga leader ng 35 taong gulang, binibigyan natin ng pagkakataon ang sambayan ng Pilipino na mapangunahan ng enerhiya at pagkakamalikain ang mga kabataan, handang isulong ang bansa diin nila. Binigyan diin ang mga may akda at mga resolusyon ay sumasalamin sa parehong kagyat at pagkakamakatarungan na nagpapahayag ng paniniwala na dumating na ang oras upang payagan ang mga nakababatang Pilipino na may mga bagong idea at sariwang enerhiya na sumulong at mamuno. Sinabi nila na ang saligang batas ay dapat magbigay ng kapangyarihan, hindi pinipigilan ang pinakamahusay at pinakamatalino ng bansa. Binigyang din nila na marami sa mga pagpindot sa mga isyu ngayon
mula sa digital na pagbabagong anyo hanggang sa pagbabago naman ng klima, ay nangangailangan ng mga pinuno na may mas malapit sa mga buhay ng katotohanan ng mga nakababatang henerasyon. Binigyan din ng resolusyon na ang pamumuno ay hindi lamang tinutukoy ng edad kundi ng kapangyarihan ng kabataan ay dapat na institutionalize sa pinakamataas na batas ng lupain. Hindi iwanan bilang isang token space sa mga appointment ng gobyerno. Binibigyan din ito ang katotohanan na bagamat ang Pilipinas ay may kabataang populasyon, ang pamumuno nito sa politika ay mananatiling pinangungunahan ng mga matatandang henerasyon na lumikha ng agwat sa pagitan ng pamamahala at mga hangarin ng mga nakababatang mamamayan. Kapag pinagtibay na ng Kamara at Senado ang resolusyon, ay magbibigay daan para sa isang constitutional convention kung saan ang mga halal na delegado ay maaaring formal na magmungkahi ng mga susog. Sa pagtatapos ay isusumiti sa isang plebisito para sa ratifikasyon kung saan ang sambayanang Pilipino ang may huling salita. Alas 9:19 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Anyway, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan alas 9:20 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagan. Balansi at totoo, National Newspaper. 4 na pulis na missing sa Bungeros case naharap sa bagong admin raps. Round 1. Ready, go! Naharap sa panibagong kasong administratibo ang 4 na pulis na may kaugnayan sa pagkawala ng ilang sabungeros. Sa pagkakataong ito, kaugnay ng kontrobersyal na kumpanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Sa isang process briefing, noong Miyerkules sinabi ng mga complainant na sina Milagros Estacio at Elizabeth Soto na nagsampa na sila ng reklamo laban sa ilang pulis kabilang ng 4 dahil sa pagdukot sa kanilang mga anak sa magkakahiwalay na anti-drug operations ng pulisya noong unang bahagi ng taong 2025. Kinilala ni Soto ang 4 na sina Lieutenant Colonel Ryan J. Eliab o Rapa, Major Mark Philip Samborio Almedella Sr., Master Sergeant Mark Anthony Ahilio Manrique at Staff Sergeant Edmond Hernandez Muñoz. Ang 4 ay kabilang sa 12 pulis na nauna nang sinampahan ng kaso kaugnay ng nawawalang sabongeros case. Ang mga reklamo ay inihain sa National Police Commission. Nalaman namin na ito ay connected din sa mga sabongeros na dumukot ay iisa lang sa mga tao. Kaya kami nagkaroon ng lakas ng loob na mag-file ngayon sa NAPOLCOM para mabigyan ng hustisya, ito sabi ni Soto. Ayon pa rin kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na
Dumalo sa briefing ang pag-unlad na ito ay nangangailangan ng mas malalim na investigasyon. Tiniyak naman ni ng PNP na isinasagawa ang due process sa mga pulis. We repeat, may due process tayo dito sa Napolcom. Yung kaso na nauna, we have to take at kung anong ebidensya nandun sa misa sa kasong iyon. Hindi natin pwedeng paghaluin, kailangan nating malaman ang ebidensya sa unang reklamo. Hindi namin maaaring ihalo ang dalawang reklamo, sabi ni Kalinisan. Sa usaping AGK o ang extrajudicial killings at usaping sabong, kailangan nating umatras at tumingin. Ano ba talaga ang tunay na senaryo, idinagdag niya. Sinuspindi ng Napolcom sa loob ng 70 araw ang 12 pulis na natag sa kasong missing sa Bungeros. Alas 9:23 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Maging mas madali ang pamumuhunan sa bansa ayon sa Inboy. Round 1. Lady, go! Pinore ni Prince Ambassador to the Philippines Mari Puntanil ang mga pagsisikap na mapabuti ang reklama ng pamumuhunan sa Pilipinas at sinabing mas madali na ang pamumuhunan sa bansa. Ito ang sinabi ni Puntanil nang malugod niyang tinanggap ang plano ni Senador Erwin Tulfo na muling pag-aralan ang mandato ng Anti-Red Tape Authority sa ilalim ng Republic Act No. 10-032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act sa pamagitan ng isang resolusyon ng Senado. Malaking achievement ito para sa timo. Ang pamumuhunan sa Pilipinas ay naging mas madali kumpara na rin sa dati salamat sa pagpapabuti sa kadalian ng pagninegosyo, sabi ni Puntanil sa kanyang courtesy visit kay Tulfo sa Senado ng Pilipinas noong Martes. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ni Tulfo at Puntanil ang mga paraan upang palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya at galugarin ang mga oportunidad sa dayuhang pamumuhunan na sa pagitan ng Pilipinas at Pransya. Nakatuon ang pulong sa mga mahalagang sektor tulad ng transportasyon, infrastruktura, sustainable tourism at regional development, partikular na sa Palawan. Binigyan din ni Tulfo si Vice Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations ang pangako ng pamahalaan na mapabuti ang kadalian ng pagninegosyo sa bansa. Kabilang na sa mga oportunidad sa pamumuhunan na tinatalakay ay ang potensyal na pagpapaunlad ng mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura sa Palawan. Kabilang na ang panukalang pagtatayo ng isang shipyard at isang sistema ng tren na nagpapabuti sa kadaliang kumilos. Muli, hilagang timog ng isla, ipinahayag ni Tulfo ang interes na makipagtulungan sa mga kumpanyang Pranses na kinilala sa buong mundo para sa kanilang kadalubhasaan sa konstruksyon ng tren. Tinitingnan natin ang posibilidad na magtatayo ng mga highway o expressway mula sa hilaga hanggang timog sa Palawan. Ito ay magsisilbi sa parehong mga lokal at international na turista. Ang isang feasibility study at maaaring makatulong
na matukoy ang kayahang mamuhay nito, sabi niya. Binigyan din ni Tulfo ang potensyal na Palawan bilang isang hub para sa sustainable tourism at logistics na inilagay ito bilang isang strategikong gateway para sa mga pamumuhunan sa rehiyon ng international. Ang pulong ay nagmarka ng patuloy na pagsusulong upang palalimin ang resolasyong Pilipino-Pranses, partikular sa kalakalan, infrastruktura at pag-unlad ng rehiyon na sumasalamin sa pinagsamang pangako ng dalawang bansa sa pangmatagalang pakikipagtulungan at eksklusibong paglago. Dalawamputatlong minuto makalipas ang ganap na 9:00 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Inakusahan ni Trump ang China, ang North Korea at Russia ng pagsasabuatan laban sa US. Round 1. Lady, go! Inakusahan ni US President Donald Trump ang mga leader ng China, North Korea at Russia na nasagbuwatan laban sa Estados Unidos nang maghost ang Beijing ng pinakamalaking parada militar ng China na nagpapakita na lumalaking kapangyarihang militar nito. Ipinaskil ni Trump ang mga pahayag noong Martes sa platform ng kumpanya ng social media ng US na Truth Social na pagmamay-ari niya, na nagsasabing ang malaking tanong na dapat sagutin ay kung babanggain o hindi ni Pangulong Xi ng China ang napakalaking halaga ng suporta at dugo na ibinigay ng Estados Unidos ng Amerika sa China upang matulungan nitong masiguro ang kalayaan nito mula sa isang hindi magiliw na dayuhang mananakop. Sinabi niya na maraming mga Amerikano ang nawalan ng buhay sa pakikibaka ng China para sa tagumpay at nagpahayag ng pag-asa na ang kanilang katapangan ay sakripisyo, ay karapat-dapat na iginalang at maalaala. Naway magkaroon ng dakila at pangmatagalang araw ng pagdiriwang si Pangulong Xi at ang magagandang mamamayan ng China. Mangyaring ibigay ang aking pinakamainit at pagbati kay Vladimir Putin, Kim Jong-un, habang nakikipagsabwatan kayo laban sa Estados Unidos ng Amerika. Dagdag niya, ang parada sa Tiananmen Square ay nagtatampok ng mga formasyon ng pamamarcha, nakabaluti na mga haligi, aerial flyover at mga kakayahan ng militar ng bagong henerasyon. Kabilang na mga unmanned system saber at electronic warfare tool, kagamitan sa labanan sa ilalim ng dagat at mga hypersonic na armas, lahat ay ginawa sa loob ng bansa. Pinuksan ng gun salutes ang kaganapan na sinundan ng pagbati ni Xi at ng kanyang asawang si Peng Liyuan sa mga pinuno ng mundo pagdating nila sa Binyo. Ipinahayag ni Xi sa parada na ang sangkatauhan ay nahaharap sa pagpipilian sa pagitan ng kapayapaan at tigmaan, at hinimok ang mga bansa sa buong mundo na alisin ang mga ugat ng hidwaan at pigilan ang pag-ulit ng mga makasaysayang trahedya. Kabilang din sa mga leader na dumalo sina Iranian President Masoud Pezeshkian, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif,
Myanmar John the Chief Min Aung Hlaing, Slovak Prime Minister Roberto Fico, Serbian President Alexander Vučić, Mongolian President Kosciuszko Okha, Uzbek President Sakat Mirziyoyev at Belarusian President Alexander Lukashenko. Gunita ng parada ang tagumpay ng China sa pagkikibaka nito laban sa pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. The last major military parade marking the occasion was held in 2015. Yan ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. Mula pa rin sa kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Alright, magandang umaga at maraming salamat sa pakikinig at panonood ni GM Enegrio. Thank you for watching. Samantala sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapanood at na nakikinig sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon, maraming salamat po sa patuloy po ninyong paggabay at pagsubaybay sumigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal. At syempre sa atin pong mga nakasama po dito sa Studio 1, si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Paderon Lauson. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong araw po ng Huwebes. Mulit-muli ako po ay pansamantalang magpapaalam upang muli ay magbalik sa araw ng bukas. Ang official time po ng ating palatuntunan ay 8 hanggang 10 ng umaga. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon, ang inyo pong Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Nagpupugay ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Huwebes. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.